Okay, magandang gabi ulit, magandang tanghali, magandang umaga sa ating mga kaibigan diyan, sa mga tagapagsubaybay natin, ano. At bago po ang lahat, kung bago ka po sa ating channel, um, sana po ay pindutin ang subscription button and i-like na rin, ano. At kayo po ay nakakatulong gaya naming mga creator, no. At ang ating pag-uusapan ay patungkol dito sa turnover ng mga heavy equipment ng National Irrigation Administration, yung mga heavy equipment na magagamit nila para sa pag-maintain ng mga irigasyon, ano. At ating maririnig ng ating mahal na presidente sa kanyang pagsasalita at kanina dyan sa Taguig, ano. Pakinggan po natin. Ayusin ng mga equipment at vehicles para sa Luzon, tinatawagan po natin si Engineer Raimundo B. Apil, kasama si National Confederation Irrigators Association President Remy Albano. Mayroon pong kabuang 39 units of various equipment at 82 vehicles na nakalaan para sa Luzon. Maraming salamat po. Madami, 32 units. Para naman tumanggap ng mga susi ng mga equipment at vehicles na nakalaan sa Visayas, tinatawagan po natin si Engineer Jaime De Jesus, kasama ang presidente ng Irrigators Association, Nemesio Yadaw. Mayroon pong kabuang 13 units of equipment at 27 vehicles na nakalaan para sa Visayas. Maraming salamat po. Ngayon, upang tumanggap ng mga susi na nakalaan para sa Mindanao, tinatawagan po natin si Engineer June Nathaniel Plaza, kasama ang Pangulo ng Region 12 Irrigators Association, Samuel Lugo. Mayroon pong kabuang 23 units of various equipment at 45 vehicles na nakalaan para sa Mindanao. Muli, maraming salamat po at congratulations! At ngayon, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan po natin si NIA Administrator. Ladies and gentlemen. So, mga kaibigan, ayun nga, Luzon, Visayas, and Mindanao ay mabibigyan ng mga truck and heavy equipment para sa kanilang maintenance, no? Maintenance ng kanilang National Irrigation Administration. So, para sa mga magsasaka, mga kaibigan. At nakikita natin, walang naiiwan kasi Luzon, Visayas at Mindanao ay magkakaroon. Patunay lang po ito na ang ating gobyerno, ang ating presidente ay gumagawa ng paraan para matulungan ang ating mga magsasaka na nagpo-provide ng makakain ng taong bayan, nagtatanim ng palay, mga iba't ibang mga makain ng ating mga kababayan. At nakikita natin, ang puspos na pagtatrabaho ng ating presidente. Okay, maganda po yan. At sabi nga, kung marami ang bunga isang puno, ay laging binabato. Maniwala po kayo dyan. Ang isang puno kapag maraming bunga ay binabato yan. Binabato yan. Yun yung katotohanan dyan. So, nakikita natin ang pagtatrabaho ng ating presidente sa likod ng iba't ibang issue na ibinabato, pinupukol sa kanya. Meron dyan yung sumasayaw-sayaw na nambubuli sa kanya, pero wala lang sa kanya. At saludo po tayo sa ating presidente. At hindi lang namin presidente, hindi lang presidente ng ilan, kundi presidente ng buong Pilipinas. Aminin man natin o hindi. So, tuloy po tayo sa kanyang mga sasabihin. President Philippines Marcos.
Maraming salamat sa ating NIA Administrator, Engineer Eddie Guillen. Magsiupo po tayo. Taguig Pateros, 1st District Representative, Representative Ricardo Cruz Jr. Other members of the House of Representatives, Taguig City Mayor Maria Lani Cayetano. The officers and employees of the National Irrigation Association Administration, irrigators as the most important. Ito yung pinakamahalaga na bisita natin ngayon. Ang mga irrigators associations at farmers beneficiaries na tatanggap na sila ang gagamit nito ng ating mga bagong mga gamit, mga makinarya. My fellow workers in government, our full partners in development, in the private sector, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nasaksihan natin ang pamamahagi ng ikatlong tranche ng mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at mga operations and maintenance equipment. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. At kapag maayos ang irigasyon, mas malaki ang ani, mas magandang kalidad ang ating mga produkto, mas mataas ang kita ng ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng mga sasakyan at gamit na ito, may pagkain sa hapag at mas matatag ang sektor ng ating agrikultura. Napakahalaga ng refleeting program na NIA, lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan, at pabago-bago at hindi malaman kung ano dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Lahat po ng mga ito ay nagdudulot ng pagkasira ng pananim. Kaya ating tinututukan ang kahandaan sa anumang hamon ng kalikasan, tagtuyot man o tag-ulan. Kung may kailangan ayusin sa irigasyon, dapat may agarang aksyon at matibay na solusyon. Kaya po, ang hiling ko sa lahat ng kawani ng NIA, ingatan, alagaan at gamitin ninyo ang mga sasakyan at pasilidad ng wasto. Saksi ako sa inyong sipag at paglilingkod sa ating mga Tama po, no? Tama po yung sinabi ng ating presidente na yung mga equipment na yan, kung walang pag-iingat, no? Sa mga gumagamit ay masisira lang. Kaya maganda po yun. Nasabi niya na ingatan. Kasi minsan ang tao normal sa mga tao na kapag hindi sa kanila ay parang kulang ang pag-aalaga, no? So maganda po yan at nabanggit nga ng ating presidente yung pag-iingat sa mga equipment na yan para tatagal kasi mahirap mag-mano-mano sa mga trabaho. At ganoon din binibigyan din niya nga sa mga magsasaka sa pagsasaka. Kasi ako po ay lumaki dyan sa pagsasaka, At dyan tayo galing, Mahirap ang magsasaka at mahirap kapag lalo na kung kulang ang tubig. Kapag kulang ang tubig, ayun ay asahan mo na mahina ang ani. Kasi drought. Kaya kapag may irigasyon, pwede kang 3 beses na magtanim sa loob ng isang taon, hanggang first and second, third crop. So maganda po yan, and God bless po sa ating mga magsasaka. At sana po ay magsipag pa tayong lalo, para sa ating mga kababayan, kasi kayo po yung inaasahan ng ating bayan na mag-provide ng makakain sa pagkainan. So God bless po sa inyong lahat, and mabuhay po kayo. Mabuhay ang ating presidente, mabuhay ang bansang Pilipinas, at mabuhay ang mamamayang Pilipino.